Nagtatrabaho ako para makabili ng bangka. Kasama si Wang Mankang sa dagat ng 3 taon. Naging mayaman siya. Ngunit hindi niya binabayaran ang aking sahod. Hanggang sa araw na iyon, nag-atake ang aking kapatid na babae. Naghihintay ng 20 yuan para sa buhay. Ngunit sinabi niya na gusto ng pera. Kumandong ka. Harap sa harap ng buong pantalan. Aminin mong basura ka. Simula noong araw na iyon, ang dagat na ito ang nagsasalita para sa akin. Ang barkong ito, hindi bababa sa 3,000 yuan. Ito ay tubig na ibinaba ni Linhai. Ihinto ang pagkakaipit ng mga multo sa lambat. Kung hindi, saan ka makakakuha ng ganitong karaming isda? Itong kamay, sapat na para maging pangalawang kamay. Gusto mo pang maging pangalawang kamay? Anong kapal ng mukha? Nakapagpahaba ka na ng lambat, bayaran mo sa akin. Kung hindi, umalis ka na sa bangka. Kahit na itong isda. Maliit na lang ang gamot ko. Magtiis hanggang sa katapusan ng taon. Para makabili ng sarili kong bangka. Linhai, magtiis ka pa ng kaunti. May sakit si Ate Zhao. Nahihirapan siyang huminga. Sabi ng doktor kung hindi ito magagamot, mawawala na ang buhay niya. Tatay Wang, ibigay mo sa akin ang sahod. Kung mahuhuli, mawawala na ang buhay ng ate ko. Sahod, hindi pa nga kita pinagbabayad sa utang ko. Ikaw na ang nanghihingi ng pera. Sinasabi ni ate na mamamatay siya tuwing umuuwi. Kahit kailan hindi talaga namatay. Gusto mo lang lokohin ang tatay ko sa pera. Nasa ospital na si Ate Azao. Gusto mong humingi ng pera? Sige, walang problema. Kneel down ka kasama ang kapatid mo. Sa harap ng buong pantalan, tawagin mo akong Itay. Ibibigay ko sa inyo ang perang ito. Wang Mankang, bakit wala si Tio Lin? Wala ka bang ideya? Tumahimik ka. Utang ng patay. Huwag mong ipasa sa akin. Ergaw, para sa ganitong tao, hindi ito sulit. Iligtas mo muna ang kapatid ko. Bibilangin na lang mamaya. Pipigilan ko ang buong pantalan. Walang barko ang magtatangkang kumuha sa iyo. Bukas, kailangan mong lumuhod at humingi sa akin. Silangang lumang bahura. Ikatlong siwang. Malaking matabang suso. Sino? Nakaipit ng isang gabi. Tunog ng suso. Tavern sa bayan. Basta pera lang sa malaking pera. Nabayaran mo na ba? Walang pera, hindi makakuha ng gamot. At nakatayo pa rin sa kama. May mga pasyenteng naghihintay sa likod. Doktor. Hindi na kaya ng lunas. Pakilabas na ako sa ospital. Uwi na ako. Kukunin ko na ang gamot. Aha, saan ka kumuha ng pera? Ikaw ba ay pumasok na naman sa dagat? Hindi ako pumasok sa dagat. Ate, magpahinga ka na. Saan galing ang pera? Kay Daga. Para sa akin. Sa ilalim ng dongtan, isang pugad ng mga alimango. Mataba, Aitzew. Si Jehai ay tumingin kahapon sa dalampasigan. Isang sulyap. Isinuksok ang kamay sa siwang. Malaking kabibe. Nakatitig ang mga tao mula sa ibang nayon. Sa ilalim ng mababang lupa sa silangan. May isang pugad ng mga alimango. Sa gitna ng hapon, hindi ba't nagtatago ang mga alimango sa mga lungga? Kapag dumating ang pagbaba ng tubig, sila ay lumalabas upang manghuli ng pagkain. Hindi sila makakatakas. Sandali lang. Makakasabay. Kay Ahay, hindi ka na babalik sa bangka ng pamilya Wang. Ako na ang maghuli ng isda. Mag-ipon muna ako ng pera. Bibili kami ng bangka ng pamilya Lao. Sabi ni tatay, magaling kang kumain ng dagat. Ginawa mo ito para sa akin sa gamot na ito. Kaya nagtiis ka ng 3 taon. Pero nangako ka, ate. Huwag kang pumunta sa masamang lugar. Huwag ilagay ang buhay mo sa panganib. Pangako ko sa iyo. Anak, hintayin mong mabili ko ang sarili nating bangka. Hindi ko nahahayaang makaramdam ka ng paghihirap dahil sa pera. Hindi ka na maubusan ng hininga. Kuya ha, bumaba na ang alon. Kung hindi ka paalis, hindi ka na makakapasok sa butas. Umalis ka na. Huwag mong mahuli ang alon. Nabali. Kahit mabali ang bato, wala pa ring crab. Kuya Hai, walang makitang anuman dito. Bumaba ang alon hanggang sa itim na reef na iyon. Sa isang saglit lang,
May crab na sumibol sa gilid ng kanal. Dito lang sa baybayin na to. Nagsisinungaling. Nagsimula na. Kuya, kung saan sinasabi mo meron, meron talaga. Astig. Bago magbaba ang alon, lalabas ang mga alimango para manghuli ng pagkain. Lahat nagsisiksikan sa gilid ng kanal. Puno na ang kawayan. Paano na ito? Babalik muna ako mamaya para pumili pa ng dalawa. Kuya Hay, bakit ka pa nagbubuhol ng ganito kahirap? Ilalagay na lang natin dito. Nagkakagat-kagat ang mga alimango. Half na basket lang, namatay na. Namatay na alimango. Walang halaga. Ang buhay na alimango ang tunay na pera. Hindi tayo pupunta sa pantalan ngayon. Maibebenta ito ng doble ang presyo. Saan galing ang mga pulubi? CJ. Tingnan mo muna ang aking paninda. Ito ay isang malaking alimango mula sa unang pangingisda. Sobrang ganda. Bibigyan kita ng dagdag na 3%. Kukunin ko lahat. Ang mga alimango na ito ay nagkakahalaga ng 300. Kung may ganitong sariwang produkto sa hinaharap. Diretso sa likod. Hindi ito si Linhay. Isang pulubing walang makuha sa sahod. Kahit asawa hindi mo mapangalagaan. Si Azing ngayon ay kasama ko na. Sa susunod, imbitahan kita para uminom. Ergaw. Tara. Naghihintay pa ang ate sa gamot. Ikaw. Wang Ji. Katatapos lang makatagpo ni Linhay sa kalye. May dalang-dalawang walang laman na sako. Tiyak na may kargamento siyang naipit. Malamang na pumasok siya sa lungsod para humingi sa iyo na ibalik siya sa barko. Itong mahirap na tao. Wala nang halaga nang wala ang aking barko. Wala siyang silbi. Hindi lalampas ng 3 araw. Lumuhod ka at bumalik para humingi sa akin. Kapatid Wang, nakuha mo ang Fuhai Building. 30,000 yuan na malaking order. Sa taong ito, ang malaking seremonya ng pangingisda. Ikaw na ang tiyak na magiging leader. Yung upuan ng leader. 10 taon na akong nakaupo dito. Ganoon pa rin ako ang nakaupo. Naghihintay lang ako sa mahirap na iyon. Nababalik para magtrabaho para sa akin. Boss, kukunin ko ang bangkang ito. Hi Je. Ang sirang bangkang ito, ang sahig ay lumulutang na. Pakinggan mo ang tunog. Ang dragon bone ng ironwood. Ang kahoy na ito ay hindi nabubulok kahit ilang dekada sa alat ng dagat. Itong lumang pintura sa ibabaw ay nakakaloko. Ang ilalim ay mas matibay kaysa sa mga bagong barko sa pantalan. Marunong kang tumingin. Ang presyo ng barkong ito ay 300. Ibebenta ng lugi. Maganda ang kahoy, pero may 3 bitak na sugat. Kailangan kong ayusin mismo. Bro Hai, astig. Mas maganda pa ito kaysa sa bangka ni Wang Mankang. Lin Hai, si Wang Mankang ay nagpasya na sumakay sa malaking barko. Naiintindihan ko na. Salamat, tungkol sa nangyari sa kalsada noon. Ako, nangyari na ang nangyari. Ikaw sa iyo. Ngayon ako. Gusto ko lang na maitaboy ang bangka na ito. Nakabuhol na ang lambat. Walang nagsasaliksik ng maayos. Hindi makakain ang internet na ito. Isa-isa. Bakit ang bagal ng mga kamay at paa nyo? Parang nagtatamad-tamad kayo. Puwersahin nyo pa. Yung order ko ay nagkakahalaga ng 30,000 piso. Naantala tuloy. Kaya nyo bang magbayad isa-isa? Dapat matagal nang naayos ang lambat. Dati, si Alhay ang gumagawa nito. Nahulog ang buhay na kawit sa bahura. Huwag nang pilitin. Siguradong mapupunit ang lambat. Ito ay lambat ng multo. Buong bangka. Kayang-kaya ni Ahay mag-isa. Mga walang kwentang matatanda. Hilahin niyo ng husto. Ayaw kong maniwala. Kung mawawala si Linhay, hindi na muling umikot ang barko na ito. Boss Wang, talagang hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Ipagpaliban. Tapos na. Kapatid Hai, kumakalat na sa nayon. Kinuha ni Wang Mankang ang malaking order na 3,000 mula kay Fuhai. Umaga pa lang, nagdala na ng bangka. Pumunta sa pulo ng mga multo. Hinila ng multo, kinagat hanggang mamatay. Yung barko na yun, walang makakaintindi. Yung barko namin, kailangan naming mabilis na lumangoy palabas.
Kahit nasira na ang mga lambat at basag na ang shell. Pero inaangkin pa rin nilang high-end na malasugi. Tingnan mo ito. Hindi ba binibigyan ng langit ng pansin? Sa susunod, babawi ako sa'yo. Yung hapunan sa katapusan ng buwan ay para talunin yung matandang si Chen. Ito ang sinabi ng boss namin. Yung magagandang produkto dito. Ito ay para kay Fuhai. Langit. Kung hindi makapagbigay ng tunay na produkto sa loob ng 3 araw, mas mabuti pang huwag ka nang makialam sa larangang ito. Boss Wang. Kung hindi, mas mabuting tawagin si Alhai pabalik sa May. Nandyan siya noong panahon na iyon. Bawat pagkakataon nakakakuha tayo ng isda. Umalis ka. Kung hindi dahil sa inyo na nag-aaksaya ng oras. Nakaalis na sana ang barko ko na may malaking kargamento. Bawat isa sa inyo, bawasan ng 5 yuan ngayong buwan. Walang tumatagas sa barkong ito. Makakakuha tayo ng doble sa susunod. Tayo, ang pamilya nila Olin. May sarili na tayong bangka. Noong nandyan pa si Itay, taon-taon ay may malaking pagdiriwang ng pangingisda. Sa unang lambat, siya ang naghagis. Siyang sinunod ng buong baryo. Kapag si Kuya Hai ang naghagis ng unang lambat, ako ang bahala sa mga paputok. Itay ang lambat na iyon. Ako ang pumalit sa kanya. Ibinuhos ko pabalik. 23 piraso. 23 piraso, hindi makagalaw. Dumikit ang ilalim ng bangka sa bato. 23 pirasong malaking isda. Sa ilalim ng tubig, madilim at malabo. Maaari mo bang bilangin ito? Haije, mukhang sobrang taas ng hangin mo ngayon, ah. Meron ba? Ihuhulog mo lang ang lambat, malalaman mo na. Hindi marami. Hindi rin kakaunti. Anong nangyari sa mga tenga mo? Ito ay ibinigay ng mga Diyos kay Ansyang. Sa wakas, nahanap ka na rin. Sa wakas, nahanap ka na rin. May isang malaking handaan. May mga mamahaling dagat na pagkain. Hindi mo talaga mahahanap sa pamilihan. Kung tatanggap ka, 5 beses ang presyo. Kailan kailangan? Gaano karami? Anong pamantayan? Kailangan ng mga kalakal bago magtanghali sa susunod na araw. Mas pinahahalagahan, mas mabuti. Deposito. Magbabayad ako sa iyo ng kalahati. Walang deposito. Suriin ang mga kalakal bago magbayad. Hindi ka ba natatakot na hindi ako magbayad? Ako ang nagmadali sa mga kalakal. Sigurado ako sa aking sarili. Maaari kang magtiwala sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang mga kalakal sa loob ng 3 araw. Kapatid Hai, 5 beses ang presyo. Ayaw mo pa nga magbigay ng paunang bayad. Hindi pwedeng ilabas to. Hindi tama ang lasa. Magwawala na ang hangin. Bago sumikat ang araw, kailangang makalusot. Tama ang tunog ng dagat, mga ibon at tali. Malakas na ang hangin. Hindi talaga lalabas. 5 beses ang halaga. Lalabas ang bangka mamaya. Hindi na makakabalik. Kapag humangin, hindi kakayanin ng bangkang kahoy. Kailangan maghintay hanggang bukas ng madaling araw. Doon lang makakalampas ang hangin. Noong panahong iyon, saktong may isang batch ng isda na lumabas. Boss Wang. Hindi tama ang lasa. Hindi pwedeng umalis ang barko ngayong gabi. Kailangan itong bumalik na mailaman. Hindi pwedeng umuwi ng walang dala. Hindi ko na alam kung magiging Dragon King pa ako. Baka magalit ang dagat. Yan ay kakainin ng tao. Ikaw, inutil na matanda. Nilakas mo pa ang loob na kumain ang aso. Hindi ka sasakay sa bangka. Yung sahod mo ngayong taon. Huwag mo nang asahan pa. Lakad na tayo. Nasa unahan ni Boss Wang ang isang bangin. Umiwas ka na. Kung hindi, tatama na tayo. Hindi pa kumpleto ang kargamento ng Fuhai. Anong umiwas? Kayo mga walang silbi, takot na takot kayo sa kamatayan. Tumuloy ka. Kung hindi, wala na tayong buhay. Bola. Ang dagat na ito. Matagal na akong tumatakbo ng mahigit 10 taon. Huwag mo akong hadlangan sa pagyaman. Wang Laoda. May tubig sa loob ng silid.
Harangan mo. Harangan ninyong lahat. Bakit kayo nag-aalala? Hindi na mapigilan. Ang bahagi ng barko. Pumutok ang bahagi ng barko. Tulungan niyo ako. May tao ba? Sino ang makakatulong sa akin? Kung hindi ka naging sakim, hindi tayo aabot sa ganito. Sa kanluran. Reef ng ugat. May hininga pa. Si Ergaw nagbubukas ng ilaw. Pababa sa kanluran. Huwag ng gulo. Boss Wang. Doon. Doon may bangka. Dito nga. Tulong. Tulungan niyo ako. Ayoko mamatay. Hurry, halika dito. Magbibigay ako ng pera. Gaano man ang kailangan ibibigay ko. Bakit ikaw pa? Tito Layang. Hindi ako nagbibirong. Sinabi na ni Haije. Kapag lumabas ang hangin sa gabi, hindi na ito babalik. May mga tao talagang hindi naniniwala. Bola. Naging pabaya lang ako sandali. Halos napakain mo na. Ang mga tao sa barko sa isda. Magpalit ka na ng damit na hindi malamigan. Anak. Ang pag-ibig na ito. Aking naitala si Laoliang. Kuya Laoliang. Paano niyo nga ba binago ang bangka? Paano pa ba? Matigas na pumasok sa Ghost Reef. Nabuwag na ang barko. Wala na si Kuya Haiko. Yung sirang barko mo ay parang sira-sirang kahoy lang. Aso. Malapit na tayo sa baybayin. Tumulong ka magbaba ng mga kalakal. Bumalik na. Nakarating ng ligtas. Hindi ako nagkamali, ano. Puno na puno yung maliit na bangka ni Linhai. Lumabas yung malaking barko ni Wang Mankang. Nabalingaw at bumalik ng walang laman. Higit pa dyan, nagkalat na ang mga bangka. Anong ikinagulat niyan? Lahat ng bangka ni Wang nakasalalay lang kay Linhai. Pag umalis ang tao, baka magkabuhol-buhol na ang barko. Sabi mo nga, ang barko ni Wang Laoda ay nakasandal sa gubat. Mga bagay ko to. Bakit kailangan ninyong mga pulubi na makialam? Lahat kayo, umalis na. Wang Mankang. Ikaw talaga. Ayos lang. Ganyan dapat. Tama nga. Tunay na produkto. Sapat na sapat ang kayamanan ko. Kung ganito sana, tapos na. Ihatid mo na lang ang produkto sa loob. Huwag kang mag-alala. Linhai. Maging maingat ka. Ang kargamento ng barkong ito ay akin. Hindi ko na isusumbong ang nakaraan. Bibigyan pa kita ng pagkakataon sa barko ng Wang. Ikaw, mahirap na tao. Kapag nawala ka sa barko ko, maubos ka rin sa gutom balang araw. Kung hindi ka tatanggap ng hakbang na ito ngayon, bukas, kailangan mo pa rin humingi ng tawad sa akin ng nakaluhod. Hindi naman ito malaking bagay, isang pagtango lang. Hindi mo maalis ang mga kalakal ko. Anong sinasabi mo? Ako ang nagmamay-ari ng barko ko at ng mga kalakal ko. Hindi ko ibibigay kahit isang basket. Gago ka, mapagmataas na ahas. Binibigyan kita ng pagkakataon pero ayaw mong umalis. Naiwan ka sa aking bangka. Mamatay ka sa gutom. Mamatay sa gutom si kapatid Hai na may isang bangka ng isda. Sapat na yan para makakain ka hanggang sa susunod na buhay. Ikaw. Teka. Linhai. Ang kargamento na ito. Kukunin ni Chenji ang buong halaga na napagkasunduan dati. Sandali. Ang kargamentong ito ay kay Linhai. Sa buong nayon ng Liuhe, sino pa ang may ganitong kakayahan maliban kay Linhai? Si Wang Mankang. Kanina, sinabi mo sa akin na ito ang kargamento mong dinala. Ito. Pakinggan mo ako, may problema dito. May kaunting hindi pagkakaintindihan. Hindi mo maibigay ang mga produkto. Tapos nandito ka pa. Ang pinuno ng malaking pagdiriwang ng pangingisda. Magsawa ka na sa pangarap na iyan. Huwag mo ring isipin na makakapag-supply ka sa bayan. Wang Mankang. Walang hiya kang tao. Pagbukas mo ng bibig, ninakaw mo pa ang kalakal ni Brother Hai para lang magmukhang matapang. Ergaw, ang batang bingi. Paano ka makipag-usap ng ganito sa akin? Ano ng problema? Kinasuhan ka na, gusto mo pang makipag-away.
Yung pagkuha mo ng kalakal ng hindi otorisado. Kitang-kita niyo lahat. Makinig kayong lahat. Sino mang tumulong kay Linhai sa hinaharap? Sino mang magsasalita pa? Huwag na kayong umaasang makasampa pa sa barko ng Wang. Huwag na rin kayong umaasang makakain dito sa pantalan. Walang pakialam sa sirang barko ng Wang. Magaling si Linhai ah. Isang pulubing nag-aalaga ng dagat. Ngayon ay makapaghatid na sa Chenji. Tama yan. Iyan ang galing ng kapatid kong si Hai. Hindi mo kayang matutunan yan sa buong buhay mo, Zhao Jianjun. Magandang maghatid. Saktong-sakto. Para sa kasal namin ni Aizen. Kulang ang isang batch ng magandang isda. Linhai, ikaw na ang bahala sa order na ito. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Kasama ko si Uncle Wang. Inimbitahan namin ang mga malaking boss sa probinsya para kumain dito. Walang kwenta ang Fuhai Tower. Hintayin na umakyat sa linyang ito. Ang mga produkto natin ay ibebenta sa probinsya. Isipin mo na lang na itong transaksyong ito ay regalo mo para sa akin at kay Aizen. Ikaw at si Aizen noon ay may kasunduan na rin. Sabi mo nga, di ba? Zhao Jianjun. Sobra na to. Si Aizen at si Linhai ay engaged na ng maraming taon. May karapatan naman siya. Isang tao ba ang dapat ganyanin sa harap ng lahat? Wala kang pakialam. Gusto ko eh. Gusto rin niya. Tama ba, Linhai? Zhao Jianjun. Pwede bang maging tapat ka naman sa tao? Dinukot mo ang asawa nila. At gusto pang kunin ang regalo sa kasal na libre. Para kang gustong sumabog sa langit. Lahat tayo ay kakilala. Si Linhai ay isang taong may respeto sa mga patakaran. Maliit na bagay lang ito. Hindi naman siya magagalit, di ba? Zhao Jianjun. Lumaki ka rin sa nayon na ito. Paano ka naman nagiging ganito ka walang konsensya? May ginawa bang masama ang kapatid ko sa iyo? Bakit mo siya ginaganyan? Ate, huwag kang magalit, nandito ako. Nag-order si Chen. Ibibigay ko ang tamang presyo. Para sa kasalan, kailangang bumili. Gamit ang account ni Chen. Gaano karami? Gumawa ng order. Gumawa ng listahan. Batay sa presyo sa merkado. Ikaw. Kalakal ang kalakal, bayad ang bayad. Ikaw ang magbayad, ako ang magbibigay ng produkto. Walang sinuman ang may utang sa iba. Huwag mong subukang kunin ang mga produkto ko. Para ipang-utang mo sa iyong mukha. Sa handaan ni Chen Jie, kalakal ang kalakal, bayad ang bayad. Huwag niyo sanang asahan na libre lang. Huwag kang magpapanggap na matibay dito. Kung aalis ka sa barko ni Uncle Wang. Sa huli, mapipilitan kang bumalik na nakaluhod at humingi ng pagkain. Ang kinakain ko ngayon ay galing sa sarili kong barko. Hindi nakatingin sa mukha ng iba. Hindi naghahanap ng pabor sa kahit sino. Ikaw, mag-ingat ka. Sa susunod na kailangan mo ng produkto, huwag kalimutang magdala ng pera. Kapatid Hai, si Zhao Jianjun ay ginagawang masama sa iyo. Tayo pa ang nag-aalala na magbigay sa kanya ng upuan at mga produkto. Ano bang layunin nito? Gusto niyang gamitin ang okasyong ito para apakan ako. Gusto kong ang hapag na ito ay matandaan ang aking produkto, hindi ang mukha ni Zhao Jianjun. Oh, ngayon ang mga seafood. Hindi na lang ibinibenta sa mga restoran, kundi pati sa mga mayayamang pamilya sa lungsod. Nagsisiksikan para makuha ang sariwang ito. Pwede pa palang ibenta ito ng ganito. Mga suso at alimango, maliit na kita lang. Hindi tayo pwedeng manatili lang dito sa maliit na bahaging ito magpakailan paman. Kailangan nating mabilis na kumita ng pera. Palakihin natin ang negosyo. Yung kanal sa unahan. Lahat ng isda ay palabas na. Nabalitaan na naman ni Haije. Yari ni Bird Sparrow. Totoo ang daan ng isda. Hindi pwedeng pakinggan lang. Sasagutin ng dagat ang kalahati. Ng mata, kailangan pang suriin ang kabila. Ang mga hita ng blue crab na ito ay pawang pantay ang pagkakahaba. Puno pa ang mantika. Siksik ang karne ng isda. Buhay pa ang kuhol na ito. Matagal na akong hindi nakakain ng ganitong sariwang pagkain. Ang pamilya Wang namin ay nagtatrabaho na sa dagat ng ilang dekada. Pinakamainam ang supply. Sa hinaharap, ang mga tindahan sa lungsod ay mangangailangan ng supply. Basta magsalita ka lang. Siyempre, masisiyahan ka. Malaking boss. Lahat ng supply ay kay Tio Wang. Maaari kang mag-relax ng 100%.
Alainan. Sandali lang. Ang isdang ito ay sariwa, hindi parang yelo na patay. Parang bagong lutang sa tubig. Ginuchen. Sino ang nagbigay? Sa Lihui Village. Sa Linhai, probinsya. Probinsya lang. Sariwa naman talaga. Hindi pwedeng ilabas sa malaking entablado. Kailangan ko ng isang batch ng mga kalakal. Hindi bababa sa 5,000 piraso. Ngunit sabihin ko na ang totoo. Kung may pumasok na patay na isda sa basket, huwag ka nang umasa na makapasok ka sa pamilihan ng seafood dito sa probinsya. Kapatid na Hai, sagot ka. Magkano ito? Gaano karami? Kailan ang bayad? Para sa pagkain sa restoran. Ikaw na nagmamadaling manghuli ng isda. Nagtatanong ka patungkol dito. Saan dadalhin ang mga paninda? Iba ang paraan para mapanatiling buhay ang mga isda. Dapat sariwang isda ang ihahain. Malayo ang biyahe. Kailangan itong kayanin sa biyahe. Narinig ko sa kabisera. May mga self-service na tindahan. Nakadisplay ang mga seafood sa yelo. Pumipili ang mga bisita. Ayos na bata. Ako ang nagbubukas ng supermarket. Ikaw, napansin mo na ang sekreto. Basta't maganda ang mga paninda mo. Gaano man karami ang kailangan mo, bibigyan kita. Tanggap ko ang order na ito. Sa loob ng 3 araw, ipapadala ko ayon sa iyong standard. Ang diwa ay kakaiba na. Nakuha na. Yung mga mangingisda sa putik. Bakit nila kailangang tignan ng mataas ang mga boss sa lungsod? Kasi ang kinokonsumo nila ay produkto. Hindi ang mukha ni Wang Mankang. Si Linhai ay isang mahirap na mangingisda na nagbubuno ng lambat para sa akin. Maghintay tayo sa araw ng malaking seremonya ng pangingisda. Ang ulo pa rin ni Lolo. Pinapaatras niya siya sa pantalan at pinapanood. Kuya Hai, tingnan mo. Punong-puno ang basket ko. Sapat na. Dito lang. Hindi aabot sa bayan. Isa lang naman ang mga ito, mamatay na nga eh. Sino ba ang makakakita sa loob nito? Isang mahina na nakatago sa kawali. Kalahating kawali ang nasasama sa kapahamakan. Buhay na pera. Ganito lang naging patay na pera. Kung masira ang kalakal, bayad ay pera. Kung masira ang patakaran, bayad ay daan. Kuya Hai, halos nakasagabal ako sa'yo. Sa susunod, ito. Ituturo ko sa'yo. Salamat, Haije. Hindi ba't isang patong ng basang damo at itali ang paa? Akala ko'y malaking bagay. Kapag natutunan ko na, magtatanggap din ako ng malalaking order. Paluwagin mo ang iyong linhay mula sa pantalan na ito. Kailangan matibay ang buhay ni Wang Mankang. Buhay na nakulong, trabaho pa rin. Para akong bulag. Siguro'y nadapa sa daan. Nadapa. Kung magpa-check ulit sa hapon, ganito pa rin. Huwag mo nang asahan pa ang order na to. Hindi ako naniniwala na bawat kahon ng kalakal ni Linhai ay naaalala niya. Linhai, sinasabi mo sa akin na ang buhay na kalakal ay hindi pinagsasama sa patay na kalakal. Ito ba ay utos? Akala ko matino kang tao na sumusunod sa mga patakaran. Pero palabiro ka pala, isang set lang ang salita mo. Kahit ang patay na kalakal ay kaya mong dalhin sa malaking boss. Yung pirma na ito, wala tayong ganitong transaksyon sa ating mga tala. Hindi tugma ang mga taong nagpalitan. At itong buhol, ang mga kargamento natin ay nakatali gamit ang double knot.
Ito ay single knot. Hindi ito galing sa amin. Maaaring magsinungaling ang kargamento. Ngunit hindi ang mga tala. Totoo ang pirma ng basket na ito. Kargamento. Ipinasok ito sa huli. Itong patay na kargamento. Paano ito naipasok sa ilalim ng basket ni Linhai? Wang Mankang. Ipinapahayag ko ito dito. Hayaan mo akong makahanap ng isa pang basket ng halo-halong kargamento. Hindi ko kailanman gagamitin ang pamilya Wang. Ako ang nagkamali sa iyo. Ito ay dagdag na isa. Narinig mo ba? Gusto mong ipahamak ako, Haije. Tanungin mo muna kung papayag ang aklat na ito. Gusto mo pang agawin ang negosyo ko. Walang makukuha sa iyo kahit isda. Noong araw ng malaking seremonya, ako'y nakatayo sa ulo ng dragon boat habang tinitingnan kang nagmamakaawa. Nagsimula nang kumalat ang isda sa inner bay. Sa ilalim ng net na ito, nakuha ni Chen ang malaking huli. Sige na, may dagdag na naman sa account natin. Matagal nang tumakbo si Uncle Wang sa tubig na ito, higit sa 10 taon. Kahit na maliit at sirang bangka mo, may lakas ka pang mang-agaw. Nakasulat na ang pangalan niyo sa dagat na ito. Nakasulat na ba ang pangalan? Malalaman niyo sa araw ng malaking seremonya. Ang ulo ng dragon ay akin. Ang mga isda sa dagat na ito ay akin din. Mag-ingat ka, baka mapatumba kita gamit ang bangka mong sirain. Tumakbo na kayo at mag-ingay. Lahat ay sumisiksik sa gilid. Dahil kay Ergaw, humawak ka ng mabuti. Lahat ng isda ay napalayas ng kanyang pangit na boses. Umabot na sa gilid. Nagtakbuhan na. Tio Wang, sinasabi ko na nga ba, masyadong mabigat ang bangka. Ihuhulog na ang lambat. Sinara na ang bibig ng tubig. Itong isda. Sakop ko na lahat. Narito na, narito na, narito na. Ano? Bakit walang laman? Bumaba pa. Sinara na ang bibig ng tubig. Ang isda ay makakalipad pa. Nabuhol na ang tubig. Matagal nang nagkalat ang isda. Bumubula ka. Sige, ituloy mo na. Wang Laoda. Tingnan mo dyan. Siniguro kong mahigpit ang pagsara ng tubig. Bakit lahat ng isda ay napunta sa kanya? Salamat, Wang Laoda. Dahil sa malaking bangka mo, lahat ng isda ay napunta sa atin. Pagbalik, bibigyan kita ng 2 piraso para matikman. Maingay ang isda. Mas malaki ang bangka, mas malaki ang ingay. Mas mabilis tumakbo ang isda. Si Wang Mankang ay nagmamadali na manghuli ng isda. Ganito lang. Gusto pa niyang umupo sa unahan ng malaking seremonya. Anong silbi ng malaking bangka? Sa dagat. Dapat ang nagsasalita ay yung nakakaalam sa dagat. Hindi na dapat siyang hayaan pang magpatuloy ng ganito. 17 1.2 1.37 1.3 1.13 halo-halong kalakal 1.12. Pumasok 162.00. Nawala ng malaking boss ng 120. Bawat tao sa barko, ibabawas ang 1-0. Iyan ay kalokohan ni Zhao Jianjun. Bakit kami ang ibabawasang pera? Bumubula. Gusto nang mag-alsa. Bawat isa ay bawasan ng 20. Lumikas. Ikaw ang nagpilit sa amin na dumaan sa masamang bahura. Nawalan ng barko. Kung ikaw ang nahuli sa iyong kalokohan, kami ang magbabayad. Kung ayaw mo, umalis ka na. Bayan ng Liuhe. May mga tao na gustong sumakay sa barko ko. Kung patuloy na ganyan ang pagbawas sa kargamento, sino ang magtatrabaho para sa iyo sa hinaharap? Lao Liang.
Bakit ka nagpapanggap na mabuting tao dito? Kung hindi dahil sa inyo, mga matatanda na walang kakayahan. Kailangan ko bang makipagsapalaran? Isa-isa na kayong nag-aaklas. Kasama natin si Wang Mankang sa unahan. Hindi naman natin pinabayaan ang magkapatid. Bakit kaya sila nakikipag-usap sa atin? Pero hindi naman pwedeng. Mamatay na lang tayo sa gutom kasama si Wang Mankang. Tatay Liang. Kayo. Bakit nandito rin kayo? Narito na. Umupo ka. Haizi. Boslin. Dumating kami ngayon para. Huwag munang pag-usapan ang negosyo. Magdagdag ng ilang kutsara at tinidor. Nasa kaldero ang sabaw ng isda. Saktong-sakto. Ergaw. Sige, maghain. Ayos lang. Kumain ka na. Yung mga galing sa dagat. Sino bang makakapagsalita ng gutom? Nasa bangka ng Wang pamilya ako ng mahigit 10 taon. Sanay na akong agawin ang natirang kanin sa gilid ng kawali. Ito ang kauna-unahan. Kumain ng isang kagat na sobrang init. Tapos na ang kanin. Sabi nga, nasa harap. Ang pagkain ay isang pakikisama. Ang pagsakay sa bangka ay may patakaran. Huwag magpapabaya sa bitag. Ang dagat ay nag-iiwan sa atin ng mga binhi. Kailangan din nating iwanan ang mga binhi para sa dagat. Huwag tayong maging mga walang kwentang tao. Huwag magmadali sa panganib. Hindi tama ang panahon. Kahit na ginto at pilak, hindi ito lalabas sa dagat. Tama ang sinabi ng kuya. Ganyan lang tayo makakapagbenta ng mataas na presyo. Isulat ng malinaw ang 3 account. Bayad agad sa araw ng kita. Kumita ka man ng ilang, ibigay mo agad. Hindi kailanman ipagpapaliban. Sa buong mundo, kapag may mahirap, kailangang tumulong. Ngayon, hindi mo tinulungan ang tao. Bukas walang tutulong sa'yo. See, child. Ang galing mo. Kaya mo iyang gawin. At ako rin. Hindi yan pinapayagan. At yan din. Saka, paano mo mapapahawak ang isang 20 anyos na bata? Sa akin na ganito ang mukha. Paano nagkahiwa-hiwalay ang malaking barko ng pamilya Wang? Paano halos naging pagkain ng isda ang isang buong tao? Nakalimutan mo na. Nang sumakay tayo sa barkong ito, magkakasama na tayo. Nabaligtad. Isang grupo ng mga walang utang na loob na mga asong ulol. Naghahawak ng aking mangkok ng higit 10 taon. Lumiko. Lahat ay umakyat sa barko ni Linhai. Pati sila Oliang ay umakyat din. Siya ang unang umakyat. Matandang tao. Akala ko pa naman ay kaibigan ko siya. Si Mankang ay may ama. Makinig ka sa sinabi ng ama mo, Mankang. Agad na ipabalik si Linhai. Bigyan mo siya ng 5%. Hayaan siyang manguna sa barko. Makakapagpanatili pa tayo ng kalahating bahagi ng yaman. 5%. Tatay. Ngayon, mayroon na siyang sariling barko at mga koneksyon. Matibay na ang kanyang mga pakpak. Makakabalik siya. Hindi siya babalik. Maliban na lang kung wala na siyang barko. Huwag kang gagawin ang hangal, full warehouse. Kailangan bayaran ang utang sa dagat. Sige na, sige na. Matandang yan. Walang kwenta ang iniisip mo. Sabi ko lang yun ng basta-basta. Bakal na bangka. Isang bakal na bangka sa dulo ng nayo ng liuhe. Ito ba ang bagong bangka na binili mo? Ang ganda naman. Hindi ko type ang bakal na ito. Kayo, mga mangingisda, hindi nga makalapit sa bangka. Mga amoy isda. Wala kayong pakialam sa mga bagay ko. Hindi ka interesado. Noong araw kung hindi dahil kay Tatay Linhai, na nagsasail para iligtas ka, hindi magkakaroon ang pamilya Wang mo ng ganito. Pagbalik mo, nagmamay-ari ka na ng barko ng pamilya Lin. Naitayo ang iyong pamilya. Paano ang iyong konsensya? Gusto mo pa bang ituloy? Iyan, nasa sa iyo ba ang konsensya?
Iwanan nyo. Dumating na si Linhai. Hi Z. Ayos lang. Palitan ng baril. Kakatanggap lang ng barko. Magsimula na tayong magpaputok ng mga paputok para masaya. Hintayin na lang natin na makabalik ng ligtas mula sa dagat. Pagkatapos ay magpaputok tayo ng mga paputok. Bangka ng bakal. Ito ay buhay ng mga tao sa bangka. Lahat ay nakasalalay dito. Yung lumang bangka ng tatay. Nawala na ang bangka. Itong lubid ay itinabi ko. Kapatid Hai, mayroon tayong bangka. Ito ang pinuno ng malaking seremonya ngayong taon. Dapat tayo na ang susunod, di ba? Pinuno. Hindi ito ibinibigay ng bangka. Ito ay mula sa dagat. Kilalanin mo ba ako? Ang iyong ama noon ay isang tao na kilala sa dagat. Lumabas sa dagat. Maaari bang makabalik? Hindi pa tiyak. Maling agos. Walang sinuman ang pinapayagang mang-agaw. Ang buhay ang tunay na yaman. Hindi tugma ang pera. Sino ang hindi malinis ang kamay? Lumabas ka at harapin mo. Ano bang masama kung magpapanggap ka pa? Parang inaabot mo na ang mangkok ng buong barko. Batang walang hiya. Ikaw na ang nag-aalala sa pera, pati ulo ko nadadamay. Ikaw, ilagay mo na ang sobra. Bakit? Hindi sumusunod sa mga patakaran. Ngayon, umalis ka na sa barko. Bayad agad ang sahod. Magdagdag pa tayo. Sa ulo, nagkaroon ng problema sa high-speed na bangka. Bawas ang 1% sa akin. Haiti, kailangan mong huwag makialam sa aking mga patakaran. Hindi mo kayang kontrolin ang sinuman. Makakasama ang barkong ito. Sa araw na iyon, nasa Wangja ako ng mahigit 15 taon. Hindi ko pa rin makuha ang lahat sa katapusan ng taon. Hawakan ng maayos. Ito ay pera na kinita ayon sa batas. Sabi ng may-ari. Sinasaligan ni Boss Lin. Itong gamot na kulang ang supply ay para lang sa inyo. Linhai, pinapagawa ko sa iyo ang barkong bakal na ito. Hindi makakalabas bukas. Nahuli ang magnanakaw. Putulin ang lubid ng bangka. Bitawan mo. Dumaan lang ako. Dumaan lang. Dumaan lang pero putol ang lubid. Bakit hindi ka dumaan sa yama? Walang pagkakamali. Noong palitan ng pirma, nakaabang ako sa'yo. Naghihintay lang na mahuli ka sa akto. Ergauzi, wala ka na bang respeto sa batas? Palayain mo siya. Nahuli na may kasamang ebidensya. Nakakita ang lahat sa pantalan. Ng isang sirang kutsilyo. Ano nang silbi ng ebidensya? Mali ang pagputol sa isang lifeline. Kaya't, ang kapalit ay buhay ng isang buong barko. Ito ay nakamamatay. Hindi ko ito tinatanggap. Kung may kakayahan ka, magreklamo ka sa mga otoridad. May ebidensya ka ba? Siyempre, may kakayahan akong magreklamo. Linhai, hindi kita papayagang mabuhay. Hindi ko kayang lunukin ang sama ng loob na ito. Man, huwag kang gumawa ng mga hangal na bagay. Masakit. Patay na lahat. Masakit ang dagat. Malaki at maliit, lahat kakainin. Para itong magpaputol ng angkan. Sino ang pumatay? Panatilihin. Bukas, ilalantad namin siya sa publiko. Boss Wang. Ang kargamentong ito ay sinunggaban ng mga tao sa ibang baryo. Sa loob ng 3 araw, makakabawi na tayo ng pera mula sa isang bangka. Dapat na nating tapusin ang kita mula sa pangingisda, di ba? Nasira si Tio Wang. Yung lambat sa Nantan. Kinuha na ni Linhai. Nagbigay siya ng babala. Bukas, isisiwalat niya ito sa publiko. Sinasadya niya ito sa sarili, na inilalagay ang liig niya sa talim ng aking kutsilyo. Ngayong gabi, putulin mo ang 1 piraso ng hadlang. Ilagay mo ito sa kanyang basket. Isabit mo ang kanyang label mula sa gubat. Ito, maaaring mangyari.
Hilinhay. Hindi lang basta-basta sikat para makaalis. Yung sikat na yan. Ngayon gabi, babasagin ko siya. Isasara ko ang bibig mo ng mahigpit. Huwag kang magbunyag kahit isang salita. Yung itim mong barko. Huwag mo na muling subukang pumasok sa dagat na ito. Itong lambat. Nakuha ko ito kahapon mula sa dagat. Nakuha. Bakit nakasabit ang karatula sa basket mo? Nasa iyo ang bibig. Ano man ang sabihin, may katwiran ka. Sobrang bilis ng pagdating ng pera niya. Kapag ang tao ay umunlad, talagang nagbabago ba siya? Itong lambat ay nahuli sa pulang putik ng nantan. Ang bangka ko ay dumadaan sa hilagang bibig. Itong knot ay isang simpleng buhol. Ang aking kargamento ay may doble buhol. Paano nangyari na ganito? Sadyang nahuli sa iyong basket. Habang sinasabi, mas detalyado. Mas detalyado. Parang mga salitang pinlano na noon pa. Siya lang ang nakakaintindi sa buong baryo. Nasa iyo na ang ebidensya. Anong panghahawakan mo pa? CJ, walang kwenta ang pagtutol mo sa salita. Bigyan mo ako ng isang araw. Isang araw. Kahit 10 araw pa ang ibigay mo, hindi mo pa rin mapaputi. Noong gabing iyon, may nakakita kay Ajen na naglalakad sa tabi ng baybayin ng South Beach. Ajen, anong nakita mo? Anong tinitingnan mo? Wala akong tinitingnan. Pulang putik sa nantan. Bakit siya nandyan sa kalagitnaan ng gabi? Ano nang ginagawa sa nantan? Mag-isip ka ng mabuti bago magsalita. Noong gabing iyon, nakita ko si Zhao Jianjun na bumalik mula sa nantan. May ganitong pulang putik sa kanyang sapatos. Nabaliw ka na. Ako ang lalaki mo. Nabaliw ako. Yung mga kable sa sinturon mo. Nahugasan mo na ba? Noong may sakit ang nanay ko, dinala ng pamilya Zhao ang dowry. Pasensya na, Linhay. Pero ngayon, hindi ko na kayang magpanggap na may konsensya pa ako. Ayos ka, Zhao Jianjun. Akala ko ikaw ay parang pamangkin ko. Ikaw pa ang gumawa ng mga masamang bagay sa likod ko. Mga kababayan, tingnan niyo ng mabuti. Siya ang may mga maruruming kamay. Wala itong kinalaman sa pamilya Wang. Wang Mankang. Huwag mong isipin na ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Huwag mong ipasa sa akin ang lahat ng sisi. Hindi ikaw ang bumili ng trapang iyon. Gulong aso na walang kontrol. Sino ang maniniwala sa kanya? Sinasabi niya ang totoo. Tatay, ikaw na naman ang malabo. Ako ang malabo buong buhay ko. Ngayon ay gising na ako. Noong panahon ng malakas na alon sa Ghost Reef, nabali ang barko ko. Nakahawak ang tali sa akin. Halos mawalan na ako ng buhay. Si Linhai, ang ama ni Lin Yuanshan, tumalon sa dagat para alisin ang tali sa akin. Nakabalik na ako. Namatay siya sa ilalim ng Ghost Reef. Hinila ng kanyang ina ang tao mula sa alon papunta sa Pampang. Nabahala siya ng malamig na sakit. Matagal na siyang nagtiis at pumanaw na rin. Nangako ako sa langit. Basta may pagkain ang Wang pamilya. Hindi ko hahayaang magutom ang mga magkapatid na Lin. Pero ikaw, ginawa mong parang hayop ang dalawang magkapatid. Sa loob ng 3 taon. Wang Mankang, sinabi ko na noon. Bakit wala na si Uncle Lee? Wala ka bang ideya? Magiging baliw na ang hangin. Sa loob ng kalahating oras. Darating ang malakas na bagyo sa loob ng kalahating oras. Lahat ng mga barko ay pumasok sa daungan. Walang pinapayagang maglabas ng kahit isang lubid. Aba, napakamaaraw naman. Ayos lang. Sinasabi ng lahat na may utang ang pamilya Wang sa pamilya Lin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung kanino talaga nakikinig ang dagat na ito. Sino talaga ang namumuno sa daungan na ito? Si Wang Laoda. Ngayon na. Hindi makalabas ah. Ano ba to? Gusto mo pa bang makuha ang pera sa internet? Sumakay na. Si Wang Mankang.
Nandyan na ang mata ng bagyo. Paglabas mo, kamatayan na agad. Kamatayan. Kamatayan ang naghihintay sa'yo, batang walang hiya. Hintayin mong makabalik ako buong barko. Tingnan mo kayo, mga walang kwentang tao. Sino ang hahalili sa inyo pagdating ng panahon? Buong barko. Babalik ako. Naghihirap na. Huwag iligtas. Huwag iligtas. Sariling kasalanan. Haije. Iyan si Wang Mankang. Gusto niyang mamatay ka. Bukas na ang daan bago ang alon. May isang linya pa rin sa bukana ng lagusan. Bago ang high tide, pwedeng pumasok at lumabas. Batas ng barko, Artikulo 5. Kapag nahirapan sa dagat, kailangang tumulong. Ang tinutulungan ko ay ang buhay. Hindi si Wang Mankang. Hindi matanggal. Habang nilalabanan, lalong namamatay. Itapon mo ang basura sa akin. Sino ang makakapagsabi tungkol sa mga sakuna at bagyo? Hintayin mo akong makabawi. Ganoon pa rin. Hindi ako sasakay sa barkong ito. Hindi rin ako sasakay. Tara na, lahat tayo umalis. Maghahanap ako ng iba. Bakit ako lang ang hinuhuli? Ideya. Galing kay Wang Mankang. Siya rin ang naglabas ng pera online. Huliin niyo siya. Nakapagsalita na si Liu Sanlai. Ikaw ang nagpasya na maghuli online. Wang Mankang. Sumama kayo sa amin. Naiintindihan na. Naiintindihan na. Ang pagkakahiwalay ng mga huling lahi ay nag-aalis ng pagkain ng susunod na henerasyon. Ngayon, sunugin ito sa harap ng lahat. Sa hinaharap kung sino man ang may bangka, na makakahanap ng kahit 1 pulgada. Kukunin ang bangka at dadalhin ang tao. Sunugin. Hindi ito pwedeng mahawakan. Bayan ng Liuhe. Sundin ang linhay. Itulak si Haizi bilang kapitan. Maging leader. Nalaglag si Wang Mankang. Hindi ito para palitan si Wang Mankang. Isang tao ang nagsasabi kung ano ang tama. Ngayon ay ako. Bukas ay ang susunod na pangunahing taglay. Ang dagat na ito ay hindi nakikinig kanino man. Nakikinig sa mga patakaran. Isang taong nakikinig sa mga patakaran. Magtayo kayo ng kooperatiba. Batasan. Itim sa puting papel. Itim sa puting papel. Walang sinuman ang higit sa mga alituntunin. At mayroon pang malaking seremonya ng pangingisda ngayong taon. Itinakda ng barangay. Pangunahan ng kooperatiba. Itong lambat na ito ay ibinibigay sa mga sumusunod sa alituntunin. Ihuhulog. Ayos. Kapatid Hai. Ngayon, pwede na bang magpaputok ng paputok? Magpaputok. Dalawang 235, 25, 2.3 1, 1, 1, 5, 3, 1, 5, 1, 4, 2, 0, 1, 5, 4, 1. Si Kuang-Kuang ay nag-sign. Nagkamali ng isang linya, kailangang itama agad sa araw na iyon. Hindi tugma ang bangka sa pampang. Ang Diyos ng langit ay nangunguna na. Kailangan pa rin nilang sundin ang mga patakaran ko ng mahigpit. Noon, naniniwala ako kay Linhay na siya ang tamang tao. Ngayon, kilala ko ang linya ng Liuhe Village. Tama lang nakilalanin ang linya.
Kahit sino ang mawala sa linya, tuloy pa rin ang ikot. Sana sapat na ang pera para sa gamot ngayon. Sobra pa nga. Sobra pa nga. Hindi na mauubos ang gamot. Paano naman ito, Ate Ziu? May hawak na pamilya. Dapat malinaw ang mga gastos. Ito na ang tunay na isang nayon na pwedeng mamuhay ng maayos. Tatay, tingnan mo. Tatay, tingnan mo. Kaibigan, hi. Naging hari ka na ng pangingisda dito. Noong araw, wala pa tayong kahit isang kurot na pera. Halos namamatay si Ate Izao sa pagkabigla. Yung pera, nakuha ko na ulit. Libo-libong beses na. Nakuha ko na ulit ng libo-libong beses. Nakuha ko na ulit ng libo-libong beses. Nandito ka na naman, Haije. Hindi naman siya nagsasalita. Sinasabi niya palagi na hindi niya naririnig. Sinasabi ng lahat na naririnig ko ang dagat. Naririnig ko, hindi dahil mas makapangyarihan ako, kundi dahil sa mga ninuno, na isinulat ang buhay. Sa mga alituntunin, huwag magtayo ng pader. Ito ay mula sa dagat. Hindi nagmamadali sa panganib, buhay ang kapalit. Bundok ako. Nagsisilbi lamang para sa lahat. Nakarinig na naman ako. Sakay na tayo.